Anong masasabi mo doon sa pag-walk out ng minorya sa Senado? Alam niyo po, yung nangyari kahapon doon sa mga sumusubaybay at saka yung mga hindi nakasubaybay, ang nais gawin nung grupo nila Cayetano ay baguhin yung rules para pwede nang mag-participate yung mga wala physically sa loob ng session hall. At hindi lang makapag-participate kung hindi pwede na rin silang makaboto. Kasi prior to that, alam nyo ilang beses sinubukan yan nung ako nakakulong, hindi pinayagan yan. Nung si Senator Laila nakakulong, hindi rin pinayagan yan. Ngayon nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng mga exceptions, kaya ipinasok yon dun sa rules. Pagka force majeure or mga national calamities, pwede yon. Ngayon, ang nais nitong grupo nila Cayetano kasi ay baguhin yung rules to accommodate specifically yung mga sitwasyon nila, Bato, at kung makukulong man sina Jinggoy at yung iba pa, ay pwede silang makapag-participate, lalo na dito sa upcoming impeachment trial. Ang problema doon ay wala sa lugar yung kanilang motion. Maliwanag naman yung pagka-explain nila Senator Ping kasi nag-motion na kaagad, Muna si Marcoleta, tapos sinigundohan ni Cayetano kasi nag-object si Senator Lacson doon sa motion ni Cayetano na pwede daw amyendahan ang rules sa plenaryo, tama naman yon. Kaso, yung motion na pinag-uusapan nila ay na-refer na sa komite. At ang sinasabi ni Senator Lacson yung lahat ng na-refer sa committee kailangan ilabas ng committee. Kaso wala pang mga chairman Wala pang mga members. So, hindi pwede yon. Ngayon, ang sinasabi ni, matagal na ito, pwede ito, doon sa section 136 daw, na sinasabi ni Cayetano. Kaso, nakalagay doon, hindi siya pwede doon sa section 24 na sinasabi naman ni Senator Ping. Ngayon, may sinasabi sila na kung 24 hours ang kailangan, kung bagong motion yan, pwede sana yun. Kaso may kailangan may waiting period na 24 hours. Yun naman ang sinasite ni Senator Kiko at ni Senator Risa. Kaya doon sa mga sumusubaybay, alam kung sino yung nasa tama ang lugar. Ngayon, nung talagang wala nang pinapakinggan itong grupo nila Cayetano at determinado silang isagasa yung amendment ng rules, napagpasyahan ng minorya na mag-walk out. Dahil sa ginawa na yon, magkakaroon ng pagkukulang sa quorum. Kaya nung nakalabas na lahat, nagpatawag na ng quorum si Senator Soto. At pagka kasi nagpatawag ka ng quorum, wala nang ibang pwedeng gawin ang presiding officer kung hindi mag-roll call para ma-check yon. Yon ang isang parliamentary tactic yan na ginagamit pag mga extreme situations kagaya ng nangyari kahapon. Pero, Sentry, parang lumabas kahapon. Mas talaga, iba rin ka kahit hindi ka abogado. Kasi nung una, sinasabi ni Marcoleta, ang problema kasi ng mga kasamahan ko dito, ang problema kasi kapag wala kang legal background, di ba? Yun yung pinagyayabang na niya nung una. Pero sa nakita natin, binaras siya ni Senador Soto. Sabi niya, akala ko ba magaling ka sa rules? Oo nga naman. Ang nangyari doon, pinipilit pa rin hanggang sa last minute, pinipilit pa rin talaga ni Marcoleta. Actually, ang sabi niya, Madam President, ay di ba nung nagsimula tayo, may quorum naman tayo? Sabi ni Senadora Loren, yes. O tapos ngayon wala na tayong quorum. Pero hindi naman kailangan Kahit ngayon wala na tayong quorum, kung sa start mayroon, pwede tayong mag-transact ng business at magbutuhan. Pero hindi. Inano ni
Senate Minority Leader Soto. Sabi niya, ang motion ng mag-call the roll at saka ang pag-question ng quorum at saka ang pag-adjourn, motion to adjourn, nagtitake ng presidency over all other na mga motions and at hindi yan pinagdidebatehan. Ay nag-agree naman yung presiding officer, si Senator Loren, kasi totoo naman matatagal na sila sa sa Senado ang problema kasi kay Marcoleta, baguhan siya, akala mo ang galing-galing niya na, ay si Senate Minority Leader Soto, totoo hindi siya lawyer, pero veterano na siya at alam niya talagang mga rules. At doon na-expose yung, di ba, Sentry? Yeah. Yeah, I agree, attorney. Kasi, alam niyo si Senator Soto, 1992 pa, senador na yan. At hindi lang siya basta senador na parang pakuya-kuya-kuy lang. Ito siya, nag-aaral siya. At naging majority floor leader yan, tapos naging Senate President, at matagal nag-minority leader. So, iba't ibang aspeto ng parliamentary rules nagamay niyan. Kaya siya nga ang isa sa pinakang magaling na parliamentarians diyan sa Senado. At alam niyo yung issue na yan, yung mga privilege motion na yan, yung mga motion to adjourn, yung quorum call. Alam niyo sa mga baguhan, yan yung una yung natututunan. Kasi pag unang pasada mo lang ng Senate rules, kasi babasahin mo naman yan dapat pagkaupo mo. Pag binasa mo yan, malalaman mo kaagad yan. Kaya ang nagtataka ko rito kay Marcoleta, feeling niya siguro como nag-congressman siya at abogado siya, parang kaya niya ng stock knowledge na lang. Hindi. Diyan sa Senado, lalo na yung mga nag-majority leader, gamay na gamay nila yung Senate rules. Kaya napaikutan siya doon kahapon. Hindi niya, yung very basic na kailangan matutunan ng isang senador, hindi niya alam. Kaya na-expose din yung kanyang ignorance doon sa debate kahapon. Oo, talagang kitang-kita ang pagkakasabi nga ni Senate Minority Leader Soto, akala ko ba magaling ka sa rules? Wala ring nagawa kahit si Cayetano, wala rin siyang nagawa. Kasi yun naman talaga yung rules. Ay kayo na mga matatagal na sa Senate Sentry, saka sila Loren, alam talaga nila yung rules na yan. Ito kasing si Marcoleta, baguhan, akala niya, ang galing-galing niya na. Akala niya, dahil tama ka, dahil abogado siya, akala niya, pero hindi naman kayang idepensa ni Loren yon at saka ni Cayetano. Hindi pwedeng isagasa kasi hanggang sa huli, gusto pa rin ipilit ni Marcoleta na magbutuhan.